Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Meron bang pagbabagong bigla sa iyong buhay? Yun bang parang biglang nawala ang isang kaibigan, biglang nagbago sa trabaho, biglang nagsara ang isang pinto sa buhay mo? Nakakatakot, di ba? Nakakatakot. Ito yung sinasabi ng Diyos sa Ebanghelyo ngayon. Nung sinabi niya na, ako'y aalis para sa ikabubuti ninyo. Dahil kung hindi ako alis, hindi darating ang patnubay. Yung advocate na tinatawag, yung banal na Espiritu Santo. Kaya dito natin makita na pinapayagan ng Diyos ang mga pagbabago sa buhay natin. 1991, 1992, nung ako'y unang umalis sa Pilipinas, batang-bata ako noon, papunta sa China para magtrabaho. Nandun yung aking pangamba, yung aking takot dahil first time at hindi ko alam kung ano ang daratnan ko doon sa China. Dahil yung time na yun ay napakatindi pa rin ang komunismo. Kaya samot-sari ang aking nasa isipan. Kaya sabi ko, Lord, bahala ka na. Yun ang aking nasa loobin, nasa kalooban. At dito nga ay nakita ko na mula noon, unti-unting may pagbabago sa buhay ko. Sa aking pananaw, marami akong natutunan. At hanggang ngayon ay, kung nasaan man ako ngayon, dahil sa unang hakbang na pagbabago na ginawa ng Diyos sa buhay ko. Malimit kasi sa ating buhay, mas gusto natin yung komportable tayo. Yung gustong-gusto na lang natin gawin. Yung hindi ka nahihirapan. Kaya lang, pag komportable ka sa buhay, kokonti o walang bunga, hindi ka magbabago. Hindi ka lalago, sabi nga. Kaya pinapayagan ng Diyos ang pagbabago sa buhay natin para tayo lumago. Hindi lamang physical, emotional, psychological, kundi mas higit sa ating spiritual, sa ating relasyon sa Diyos. Kaya nga, marami ang nangibang bansa na hindi lamang spiritual ang lumago, kundi kahit yung kanilang economical na tinatawag. Pinapayagan ng Diyos ang pagbabago sa buhay natin, hindi para parusahan, kundi para tayo ay lumago. Kaya anuman ang pagbabagong nararanasan mo ngayon sa buhay mo, sa buhay natin, tanggapin natin. Tanggapin natin na merong ginagawang maganda ang Diyos sa buhay natin. At sabi niya sa Ebanghelyo ngayon ay hindi niya tayo iiwanan. Papadala niya ang kanyang banal na Espiritu Santo, ang patnubay. Kaya sa buhay nga natin, pag tayo ay laging nagtitiwala sa Diyos, kumakapit sa Diyos, siguradong ang banal na Espiritu ay kasama natin at ginagabayan tayo. Pag meron tayong hindi magandang ginagawa, siya yung nagbubulong sa atin para itama ang landas natin. At kung meron tayong kalungkutan o kahirapan o pagsubok, nandyan siya na handang tumulong sa atin. Bigyan lang natin siya ng pagkakataon na gumalaw sa buhay natin. Kaya kapatid, anumang pagbabago sa buhay mo ngayon, pasalamatan mo ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos dahil meron siyang magandang ginagawa sa buhay natin. Ano man yan, nakatakot man, magtiwala ka sa Diyos na hindi ka niya pababayaan. Kapatid, ganito tayo kamahal ng Diyos, paalala niya muli sa atin, the only constant in this world is change, at pinapayagan ng Diyos para tayo ay mag-grow, lumago sa ating buhay. Kung nagustuhan po natin ang ating refleksyon ay mag-comment tayo. Tawagin natin ang Banal na Espiritu Santo. Isulat natin, Come Holy Spirit, I need you. Lalo pag may pagbabago. At ibahagi natin, punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God bless. God is good.